Hello Ray guys! Good day sa inyong lahat. Napaka-gulo nitong aking vlogs guys kasi palipat-lipat ako, 'di ba? Meron ako mga vlogs na na-share from November 14 and 15 pa. Yun talaga yung dalawang videos na last na nagawa ko about mushroom hunting video. So balik tayo dito sa vlogs natin guys about sa Denmark kasi hindi pa tayo tapos doon. After namin na nag-visit doon sa church guys, or yung Marble Church sa Denmark, and nakita si Little Mermaid, tapos umikot sandali doon sa Palace Square nila, is umuwi na rin kami ng bahay. Sabi ko sa kapatid ko na sa bahay na lang talaga kami kumain, instead na kumain sa labas. Kasi marami kasing pagkain sa bahay guys na kailangang lutuin, and bago pa siya masayang is uunahin muna namin yun bago kami kumain sa labas. Kaya umuwi kami and doon talaga kami nagluto. Though sa April is madalas talaga siyang kumakain sa labas kasi guys mag-isa lang siya. And alam nyo naman na kapag mag-isa ka lang, it's better na kumain na lang sa labas kasi yung gagastusin mo kapag nagluto ka is the same din. Pero kami naman sa Finland guys, ako, si Nico and Anika, pati si Pimo, is palagi talaga kami sa bahay kumakain. And minsan lang kami kumakain sa labas kapag gahol na talaga sa oras. Kapag kunwari nasa city kami, tapos magbabiyahe pa kami papunta ng countryside. Kaya usually kumakain na lang kami ng buffet. But since malapit lang naman yung bahay nila April doon sa pinuntahan namin ng mga tourist spots, is sabi ko sa kanya na sa bahay na lang talaga kami kumain para nga busog-lusog. Kasi si Nico guys, mas gusto talaga niyan ng lutong bahay din. At alam nyo naman na kapag lutong bahay, iba pa rin talaga yung lasa kapag kayo yung gumawa ng pagkain, di ba? So mabilis lang to naluto yung mga ginawa namin guys kasi medyo late na rin. But it was okay kasi sobrang late din namin nagising galing dun sa New Year na celebration. Tapos umalis kami ng bahay late na rin, kaya kung mapapansin nyo sa mga videos and vlogs namin sa Copenhagen, Denmark during our visit is usually afternoon talaga siya. Kasi nga, sobrang late namin nagigising guys. Kasi alam mo yung napapahaba yung chismisan kapag gabi. Kaya yun, late kami lagi nakakatulog. Alam niyo ba guys, sa totoo lang, nung mga kabataan ko is hindi talaga ako marunong magluto ng pagkain. Lagi talaga kami nakaasa kay mama. So April, tumira siya away from us kasi nga sa ibang school siya or sa ibang city siya na nag-aral ng kanyang degree. So meron siyang boarding life na tawag nito, kung tawag ani ka ng experience ba. Ako kasi kay mama kasi talaga lahat. So palagi si mama ang gumagawa ng pagkain namin sa bahay o kaya yung sister-in-law ko guys. But then kahit na sila ang palaging gumagawa ng pagkain at ako lang is tagakain, ako naman is I'm very observant sa mga ginagawa nila, sa mga niluluto nila. Kaya natututo na rin ako, and nung lumipat din ako guys na nag-asawa na ako and nung sarili ko na talaga, dun talaga ako mas natuto. Kasi you will not have any choice but just to do it on your own. Kasi nga, mahirap guys kapag palagi kang kumakain na lang sa labas. Kasi alam nyo naman na it's not so healthy and hindi siya ganun ka-practical. Isa pala sa mga napansin ko dito sa Denmark guys is mura ng kanilang pork. Denmark pala is isa sa mga pinakamalaki na nagproproduce ng pork dito sa buong Europe. Kasi nga, isa yun sa kanilang mga farming business na meron silang 30% sa kanilang buong country, sa kanilang agricultural farming. Yun yung kanilang mga pinuproduce talaga. Tapos, 25% nun is yung in-export. Kaya pala, yung baboy nila is iba siya guys. Sobrang masarap siya. And sabi ni April, yung mga pork namin sa Finland is nanggagaling sa Denmark. Tapos tinanong ko rin si Nico. Kasi ako guys, hindi ko tinitingnan kung saan ang galing. Kasi nga, minsan lang naman kami nakakabili ng mga food na nanggaling sa store. Kasi nga sa Haviki kami madalas, diba? And kapag dumating yung karne doon sa Finland guys, iba na yung tatak niya. So sabi ni Nico, yung mga ham namin during Christmas na binebenta sa Finland guys, is lahat yun or almost yun is nanggaling pala sa Denmark. Kaya pala yung kanilang lasa ng karne guys is masarap siya. Sobrang malambot and basta guys, masarap yung karne nila. Kaya itong time na to na nagluluto kami, pork na naman yung niluto namin. Actually, yung pork adobo namin guys na niluto was sobrang malambot talaga. Tapos, ito na naman na niluluto namin. Parang nagsabaw yata kami nito. Kasi nga malamig ang panahon guys.
And sobrang mahangin talaga sa labas and parang nagbabagyo talaga that day. But it's a good thing na nakauwi kami ng bahay ng safe. And iba naman ang bagyo dito guys. Hindi naman siya kagaya sa Pilipinas na magbagyo na magsisiliparan ang mga bubong, mga ganyan. Pero sobrang malakas ang hangin guys and it was raining. Kaya nag-decide na lang din talaga kami na after dun sa church is umuwi na lang talaga kami ng bahay and dun kumain compare na or pumunta doon sa city guys na maglibot pa at maghanap ng restaurant kasi mapapatagal pa. But it was a good thing guys na umuwi kami ng bahay kasi nakatipid kami and we were able to use the rest of the ingredients na meron sa ref kasi marami pa kasing pagkain doon guys and sayang naman kung hindi yun maluluto kasi si April alam ko hindi talaga yan siya magluluto palagi kapag siya lang mag-isa kasi siya lang naman mag-isa sa Denmark. Chismis na po na ako akong manghod, magkatawa na po na siya guys, sabi niya chismis na po ko ni mo madam. Baya yun, so dumaan din pala kami sa grocery bago kami umuwi ng bahay and bumili kami ng ilang mga pagkain doon and yung beer ni Nico. Tapos kinakain ko dyan yung chips guys na dala nila nung New Year. So tinekman ko. So bawat country talaga guys, iba-iba din talaga ang lasa ng chips nila. So habang nagluluto kami guys, since gutom na talaga. Uy, nagsima-sima na jud ko ani dirig maski unsa na lang guys. Ako kasi mahilig talaga ako sa pagkain and halos lahat ng something new sa paningin ko, gusto ko talagang tikman yan. Kasi that's the only way for me to know yung kultura nila, yung mga pagkain nila, kung ano yung flavors nila, ganun. So itong kinakain ko na to is ito yung chicharon guys nila dito sa Denmark na napakasarap. So yung binili namin that time is yung normal lang siya na flavor. Kasi nga, gusto ko lang siya matikman kung anong lasa nun. So saging na pod guys. Sige na lang gikukaon ani guys. Kagigutom na jud ko ani. Habang naghihintay na maluto yung pagkain kung ano-ano na lang. Sabi ko dito sa kapatid ko, titikman ko tong saging na to kung anong lasa nito. Kasi nga, yung iba naman yung saging sa Finland. Pero actually guys, yung mga saging dito sa Europe guys, most of that is nanggaling siya sa Spain or nanggaling siya sa Asia or sa ibang parts pa ng mundo na nagproduce talaga ng saging. So of course, titikman natin. Uy, kasi andito tayo sa Denmark. So lahat ng makita natin, titikman natin. Pero alam nyo ba sa totoo lang, itong ganitong saging guys, hindi ko to kinakain before nung pagdating ko dito sa Europe. Kasi nga, ito yung saging na Cavendish sa amin sa Davao na usually ito is ginagawa siyang dried chips or kaya naman pinapakain siya sa baboy. So para siyang weird para sa akin kasi nasanay ako doon sa saging na nabibili talaga sa palengke dyan sa atin sa Philippines locally. Yun talaga yung pinakamasarap na saging guys. Kasi itong saging na andito ngayon sa Europe na binebenta nila, hindi siya ganun ka sarap. Yung lasa niya is parang, hindi siya matamis guys, parang bland siya. Meron naman siyang konting tamis, pero iba pa rin talaga yung local na saging na nanggaling dyan sa atin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, Diretso lang, tubig daghan. La, iyabo. Damar lang as, damar lang. Sa mo madam kay daghan yung mo sibuyas, ganahan man mga finish og sibuyas. Tungalat na ako. Tama na ni. Ang ilahang nung aganan Le Creuset. Le Creuset. Di ba? Mga mamahalon ilahang mga kuan. Gamit siya nila. Sila nang mayaman. Le Creuset yan. Pakita ko sa inyo nga. Madato pa ni sa Pilipinas, hindi panggamiton siguro. Oh. Lungaganan o kanon. Labaw pa ni sa rice cooker. Le Creuset. Lungaganan o kanon. Isawag sa dayo madam. Makita. Kita na. All this in Philippines, nilaga. Nilaga. How the water in Philippines taste? Because it's still like this limestone
calcium. Calcium. Dichlorate. No, Chlorine? Chlorine. Yeah. No, we don't drink tap water at home. We buy buy mineral. But before we drink, Oh. but now we usually buy mineral water like in the big jars. Mm. But I love the water in Finland drinking it. We'll bring next time. Compared to in Denmark. We can bring. No, I think it's Swedish, Norway, and no, I don't know. Maybe in this South Sweden is same thing too. That because they are so close, so I think it's pretty much same water there. And here. In Iceland, the water is so clean. Even you can drink the waterfalls. May naman palang lake sa Finland. Especially the one in the Vesijärvi. So good. Tunday ko sa mga sa wedding ni Tanong. May naman to? Diba kay tao? Ay, naman dito. Alam ko dito naman. Maybe natural filter for ang lake sa Finland. Nakasulay ka ng mga sediments bitaw. It's very typical guys na after a heavy meal magkakape talaga. So for our coffee is bumili kami doon sa store ng Bronnberg Torrt. Ito yung tawag namin sa Finland guys, Bronnberg Torrt. And meron din sila dito sa Denmark. Sa Finland is meron ding Bronnberg factory and yun is ang isa sa mga pinaka-oldest confectionery factory sa buong Finland guys na nag-start siya since 1871. Itong chocolate-coated marshmallow treats, also known as chocolate tea cakes, is isa siya sa mga tea cakes na naimbento dito sa Denmark, guys, during the 19th century. And tinatawag din nila itong cream buns. What can you say about Denmark, Nico? It's nice. Like a more urban city. But if I would live here, I would be live a little bit different kind of places or something. I thought you will be the king. No, maybe, I don't know. In the palace? I think they don't take me there. They will not take. Hunting and forest and something. Around. I'm editing. I'm also a vlogger. So that's it for today's vlog, guys. Thank you so much sa inyong lahat talaga sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs and sa walang sawang pagsuporta. Kahit na sobrang old na itong mga videos ko, guys. Our account is still not yet monetized in YouTube, but hopefully soon mamonetize na siya. And I will still try to continue to post as much as I can every day para masubaybayan nyo po yung mga nangyari sa amin in the previous months, previous weeks, and I hope hindi kayo magsawa na manood ng aming mga videos. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindeman Outdoors, yung channel po ni Nico. Ingat po kayo palagi and we'll see you again next time. Hey, hey!